Huwag mo masyadong bilisan sa pagsargo kasi umuusad yung mesa. Yan ang ating kwento ngayong araw na ito. Ako nga po pala si Lonely Sniper. Ako po ay hingin ng favor na pakisubscribe po ang ating channel at pakipindot na rin ang ating tiny notification bell para kayo ay ma-update pag meron tayong mga new upload videos. And disclaimer mga idol, ang kwento at ang mga topic dito sa ating channel ay para lamang po sa may bukas ang kaisipan at may malawak na pang-unawa. Kaya kung ikaw ay wala nito, please do skip na lamang po at mamili ng mga videos na nararapat po para sa inyo. Ayan, pasensya na guys, medyo maingay yung aking paligid palagi pag nagbo-vlog. Gawa nga nang nasa probinsya tayo guys. So, maraming mga alaga dito. So talagang hindi mo sila maiwasan at mapigilan, talagang lumalapit sila. Ayan. So proceed na tayo sa ating kwento. Ang kwentong ito ay mula sa magkasintahan na Myra at Miko. Sila ay childhood na magkasintahan daw. Ayan. So, ito ang kanilang kwento. Magandang araw, Lonely Sniper. At sa iyong manonood, ako po si Myra at ang aking boyfriend ay si Miko. Meron kaming pinakapaboritong lugar or spot kung saan ginagawa namin ang bagay na ito. Pero alam mo ba, Lonely Sniper, kapag sa bahay namin or sa ibang lugar na dadalawa lang kami ay nahihirapan ako na makapagpalabas. Katulad ng nagagawa ko kapag dito sa munting kubo namin sa bukid. Kapag kikita kami ni Miko ay talaga naman na wala kaming pinapalagpas na oras at minuto dahil minsan lang sa isang linggo kami magkita. At kada linggo nga ng tanghali ito nagaganap. Alam na namin ang aming pupuntahan. Tanghali ng linggo ay kanya-kanya kaming dala ni Miko ng makakain at maiinom. Dahil nga medyo malapit lamang ang kubo namin sa aming bahay, ay hindi ako tinatanong ng aking nanay kung ako ay nagpapaalam na pupunta lamang sa kubo. Dahil minsan ay ako rin ang inuutusan ng aking nanay na magpakain ng aming mga manok, bibi, at kung ano-ano pa doon sa kubo na yun. Dahil nga hindi naman na lingid sa kaalaman ng aking mga magulang na matagal ko ng boyfriend si Miko, kahit na nakikita kami doon ay hindi sila nag-iisip na may mga milagro nagaganap sa kubo na yun. Linggo ng tanghali ay nagkita nga kami ni Miko doon. Habang ako ay nagpapakain ng manok ay dumating si Miko. Kanina ka pa ba? Sabi ni Miko sa akin. Hindi, ngayon lang. Inuna ko lang pakainin ang mga manok kasi mukhang gutom na sila. Sabi ko kay Miko. Maya-maya lamang ay inilabas ni Miko sa plastik niyang bitbit ang maiinom at mga chichiryang binili niya. Alam ni Miko na mahilig ako sa mga chichirya at inumin, lalong-lalo na mainit sa kubo na ito. Minsan ay nagdadala rin si Miko ng maiinom na alak. Gaya ngayon ay nakapagdala siya ng tig-2 kaming bote na alak. Habang nagkukwentuhan kami ni Miko, ay napag-uusapan namin na bakit kaya kapag sa ibang lugar ay hindi ako gano'n ka-wild kapag kami ay nagtatali. Alam ko na kasi kapag linggo at tanghali ay nakikita kami ni Miko dito sa kubo na to, ay nagsusuot na lang ako ng madaling alis ang aking undies para hindi na mahirapan si Miko. Ganun din ako. Kung hindi miniskirt ay duster ang aking suot. Hindi ako nagpapantalon at hindi rin ako nagsushort. Madalas
miniskirt at duster ang aking suot. Nung araw na yon ay iba ang aking pakiramdam nung sniper. Gawa nga ng siguro matagal kami hindi nagkita ni Miko, ay sabik na sabik akong makasama at makita siya. Hindi ko na tinapos ang pagpapakain sa mga alaga namin. Pumasok ako sa kubo. Ang kubo namin ay natatakpan ng maraming halaman. Kaya hindi alam o hindi kita kapag may taong pupunta doon. May aso rin kami kaya kapag may ibang tao na pumupunta ay kumakahol ito kaya alam namin kung may paparating na tao. Pero hindi nila alam na may tao sa loob ng kubo. Doon nga sa kubo kung saan kami laging pumupwesto ay doon hinanda ni Miko ang inumin na dala niya at ang pulutan. Habang kami ay nakaupo sa lapag ay nag-umpisa na si Miko sa ginagawa niya. Hindi na ako nagugulat, hindi na ako nagtataka dahil gawain or ginagawa naman namin ito palagi ni Miko. Pero ngayong araw na ito ay kakaiba ang aking nararamdaman. Kung noon ay libog ako, ngayon naman ay libog talaga ako. Yan ang pagkukumpara ko ngayong araw na ito. Habang inilililis ni Miko ang aking undies, ay tinulungan ko na siya lonely sniper. Hindi na ako makapaghintay na siya ang magbaba. Ako na mismo ang nagbaba at nag-umpisa na si Miko sa kanyang ginawa. Pagkaalis niya sa aking undies ay sinunggaban niya kagad ang aking pechay. At giginagil din si Miko dahil alam ko na miss din ako ni Miko. Hinayaan ko si Miko sa ginawa niya. Habang nasa ibaba ko, si Miko ay inaabot ko naman ang kanyang junjun. Si Miko ay nakasuot ng maluwag na short kaya madali kong maipasok ang aking mga kamay sa baba ng kanyang short. At doon nga naramdaman ko na gusto nang maipasok ni Miko kanyang junjun. Pero halos ayaw pa niyang bitawan ang aking pechay. Hinayaan ko pa rin si Miko. Hindi siya nagsasawa sa ginagawa niya. Habang tumatagal ay ini-enjoy niya ang pagkain sa pechay ko. Hindi naman na kasi palaging nagagawa yun ni Miko dahil nga minsan lang kami magkita sa isang linggo. Sabi ko kay Miko ay doon sa mesa namin gawin para maiba naman. At doon nga ay hiniga ako ni Miko sa mesa. At doon nag-upisa si Miko, isarguhin ako. Ang mesa ay hindi matibay kaya kapag sumargo o kumatsyot si Miko ay gumagalaw at umuusad ito. Kaya sinabihan ko si Miko na idahan-dahan niya lang dahil baka masira ang mesa. Miko, dahan-dahan lang kasi parang babagsak na yung mesa. Parang masisira na yung mesa. Sambit ko ito kay Miko. Sumagot naman si Miko nang hindi yan, matibay yan. Patuloy pa rin pagkadyot na mabilis ni Miko. Inilagay ni Miko ang aking dalawang binti sa kanyang balikat. At doon, pabilis ang pagsargo ni Miko sa aking pechay. Maya-maya pa lamang ay inalis ni Miko ang kanyang junjun sa pechay ko. At pinaupo niya ako sa mesa. Habang ako ay nakaupo sa mesa, ay sinabihan niya ako na isubo ko daw ang kanyang junjun. Dali-dali ko ngang itong ginawa na kadalasan ay iniiwasan ko na bilisan ang aking paglabas-masok ng aking hunganga ang kanyang junjun dahil hindi niya napipigilan na bigla na lang nilalabasan si junjun sa aking hunganga.
Hindi ko maiwasan ang mabilis na pagtibok ng aking puso, Lonely Sniper, dahil sabik na sabik talaga kami sa isa't isa. Habang isinusubo ko ang junjun ni Miko, ay nilalaro naman ni Miko ang mga utong ko. At doon, parehas na kami umuungol. Malakas na ungol ang naririnig namin. Salitan kami ng malakas na hininga na galing sa aming